Gabi na. Kumikislap ang mga pulang ilaw ng ambulansya sa gitna ng walang tigil na ulan sa Maynila. Tumunog ang telepono sa kwartong kasalukuyang tinutuluyan nina Dr. Althea Reyes at ng kanyang asawa. Kalalapak pa lang nganyang ulo sa unan nang makatanggap siya ng isang kayat na tawag mula sa ospital. Isang buntis na pasyente ang nasa kritikal na kondisyon at kailangan ang agarang interbensyon ng isang cardiothoracic surgeon dahil nawawalan ng pulso ang pasyente at nanganganib din ang bata. Mabilis siyang bumangon. Isinuot ang kanyang puting lab gown na may bahagyang panginginig sa mga kamay. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa isang dimawari na pakiramdam ng pagkabalisa na lumalaki sa kanyang kalooban. Nang pumasok siya sa pasilyo ng Capital Medical Center, lakpas na alas 11 ng gabi ang orasan. Punong amoy ngang disimpектante ang hangin. Ang tunongang monitor sa puso ay umalingaw-ngaw sa isang mabilis na ritmo. Biglang bumukas ang pinto ngang emergency room at isang nurse ang nakmamadaling sumalubong sa kanya. Dr. Reyes, bumabagsak ang blood pressure ng pasyente dahil sa heart failure. Naapektuhan ang pulso ng sanggol. Kailangan nating istabiliza ang puso niya bago pa mahuli ang lahat. Tumango si Althea. Isinuot ang kanyang mga guwantes at lumapit sa kama. Ang ilaw ng operating room ay nagliwanag sa maputlang mukhang babaeng nakahiga at walang malay. Sa sandaling iyon, tila huminto ang puso ni Althea. Ang taong nakahiga doon ay walang iba kundi si Clara Sandoval. Umalingaw-ngaw ang pangalang iyon sa kanyang isipan na parang isang lumang alaala na biglang napunit. Ang dalagang kamakailan lang ay ipinakilala sa mga pagtitipon ng De Leon Corporation bilang bagong protektado ng kanyang asawa, si Miguel. Inakala ni Althea na matapos ang kasal, ang lahat ng iyon ay bahagi ng nakaraan. Ngunit lumalabas na ang nakaraan ay hindi kailanman natutulog. Pinanatili ang kanyang profesional na kahinahunan. Nakutos siya. Kumuha ng sampel ng dugo. Suriin natin ulit ang blood type. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang ngunit matatag niyang inilapat ang defibrillator at nagturok ng emergency medication. Bawat pagsubok na ibalik ang tibok ng pusong ang pasyente ay parang isang hiwa sa sarili niyang puso. Habang inilalabas ang isang nurse ang mga personal na gamit ng pasyente, sinulyapan ni Althea ang maternity record book mula sa bag nito at nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Sa seksyon na Emergency Contact at Ama ang Bata, nakasulat mula pa nun sa isang malinaw at maayos na pagkakasulat ang pangalang Miguel de Leon. Tila na yelo ang hangin sa silid. Lahat ng tunog ay tila naglaho, maliban sa ritmikong tunog monitor sa puso. Huminga ng malalim si Althea. Saglit na nanlabo ang kanyang mamata, ngunit ipinagpatuloy niya ang pag-revive sa pasyente. Bawat kilos ay tumpak na parang isang makina. Bilang isang doktor, hindi niya maaring hayaang makialam ang kanyang emosyon. Ngunit bilang isang asawa, pakiramdam niya ay gumuho ang kanyang mundo. Hindi niya alam kung paano niya natapos ang pagsagip na iyon. Nang mastabilize ang pasyente at inilipat si Clara sa recovery room, tila napako sa kinatatayuan si Althea sa ilalim ng maputlang puting ilaw. Isang batang nurse ang nagtanong na may nanginginig na boses, Dr. Reyes, may problema po ba? Umiling lamang siya, paos ang kanyang boses. Wala. Ayos lang ang lahat. Paglabas ang emergency room, hinubat niya ang kanyang maguwantes at nahulog ito sa sahig na may tuyong tunog. Sa pasilyo, patuloy na humahampas ang ulan sa mga malamig na salamin ng bintana. Sumandal si Althea sa pader at huminga ng malalim. 6 na buwan pa lamang ang nakalilipas. Siya, suot ang isang puting damit pangkasal, ay naglakad patungo sa altar kasama ang lalaking iyon. Iniisip na siya ang pinakamaswerteng babae sa mundo. 6 na buwan. Ang kaligayahan ay nagsisimula pa lamang mamukatkat at ngayon ay naglalaho na parang bulas sa dagat. Nag-vibrate ang telepono sa kanyang bulsa. Sa screen, lumitaw ang pangalang Miguel. Nanginginig ang kanyang daliri, ngunit sinagot niya ito. Ang malalim at pamilyar na boses nito ay tumunok sa kanyang tainga. Gising ka pa. Medyo malalate ako NUI. May biglaang meeting. Kinagat ni Althea ang kanyang labi upang pigilan ang isang hikbi. Katatapos ko lang din. Kung pagod ka na, magpahinga ka na. Bukas,
Dadalhin kita para mag-almusal. Natapos ang tawag. Nanatili siyang hindi gumagalaw. Nakatingin sa walang katapusang hilera nga ilaw sa pasilyo. Isang luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Humahalo sa maulang gabi sa labas ngang bintana. Sa kanyang isipan, isang tanong lamang ang paulit-ulit na umuulit. Kung totoo ang lahat ng ito, ano ang kahulugan ng 6 na araw na ito ng kasal? Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa kanya, tulad ng isang pinipigilang hininga. Sa gabing iyon, nagligtas si Althea Reyes ng isang buhay, ngunit nawalan siya ng pananampalataya sa pag-ibig na inakala niyang walang hanggan. Pag-uwi ni Althea, halos 2:00 ng madaling araw ang orasan. Ang mailaw sa kanilang bahay ay nakabukas pa. Isang maputlang dilaw na ilaw ang tumatagos mula sa sala, kasama ang amoy ng mapait ngunit mainit na kape. Si Miguel de Leon ay nakaupo sa sofa. Hindi nakabutones ang unang 2 butones ng kanyang damit at may hawak na ilang dokumento. Ngunit ang kanyang mata ay nakatutok sa pinto na para bang may hinihintay. Nang marinig ang tunog ng susi sa seradura, itinaas niya ang kanyang ulo. Ang kanyang boses ay bahagyang paos dahil sa pagpupuyat. Nakabalik ka na. Ang tagal ng duty mo. Tinanggal ni Althea ang kanyang sapatos at isinuot ang kanyang sinalas na may mabagal at pagod na mga kilos. Ang ulan ay nakakapit pa rin sa mga balikat ng kanyang Amerikana, tumutulo sa makintap na sahig na baldosa. Hindi niya ito tiningnan. Sinabi lamang niya sa mahinang boses, halos isang bulong. Oo, kaliligtas ko lang ang isang buhay, pero marahil ay nawalan ako ng isa pa. Kumunot ang ni Miguel na hindi naintindihan. Anong ibig mong sabihin? Hindi sumagot si Althea. Dumiretso siya sa kusina, binuksan ang isang aparador, kumuha ang isang baso ang tubig, at uminom ang isang mahabang lagok. Bahagyang nangingini ang kanyang kamay at ang tunog ng salamin sa gilid ng baso ay tuyo. Sa kanyang isipan, paulit-ulit pa rin ang nakasulat sa medical na form. Ang pangalan ng kanyang asawa, na maayos na nakasulat sa ilalim ng seksyon na amang ng bata. Lumapit si Miguel at ipinatong ang isang kamay sa kanyang balikat. Pagod na pagod ka. Dapat kang magpahinga. Sinabi ko na sa iyo na susubukan kong mag-ayos ng oras para sa ating honeymoon. Kailangan ko lang tapusin ang linggong ito. Humarap siya na may tahimik, malalim, at blangkong tingin. Masyado kang abala. Hindi ba? Oh, may ilang proyekto na lumitaw sa sangay sa Cebu, pero sinusubukan kong umuwi ng maaga para makasama ka. Ngumiti si Althea ng isang kupas na ngiti. Mas pagod kaysa sa malambing? Siyempre, lagi kang may dahilan para maging abala. Sobrang abala na wala ka man lang oras para ipaliwanag ang sarili mong nakaraan. Nagtaka si Miguel. Hindi niya alam kung bakit niya sinasabi iyon. Ngunit ang kanyang tono ay nagpabigat sa kanyang puso. Thea, anong problema? May nangyari ba sa ospital? Tinitigan niya ito ng matagal, na parabang gusto niyang tumagos sa kanyang mahinahong mukha upang makahanap ng sagot. Pagkatapos ay sinabi niya sa mahinang boses na may malamig na tono. Wala. Naging mahabang araw lang. Dumaan siya sa tabi nito at umakyat sa hagdanan. Ang tunog ng kanyang matakong sa kahoy ay umalingaw-ngaw ng may ritmo. Ngunit bawat hakbang ay tila naghihiwalay sa kanila ngang isang hindi nakikitang distansya. Nanatiling walang kibo si Miguel. Pinakmamasdan ang payat na likot ng kanyang asawa. Isang hindi komportableng pakiramdam ang bumalot sa kanya, na parabang may nabibitak na hindi niya naiintindihan kung bakit. Sumara ang pinto ngang silid tulugan. Tumayo si Althea sa harap ng salamin at isa-isang tinanggal ang mga butones ng kanyang lap gown na may namumulang mga mata. Ang refleksyon ay nakpakitang isang babaeng malakas, ngunit ang kanyang tingin ay punong kalungkutan. Sa ibabaw ng tokador ay naroon pa rin ang larawan ng kasal na kinunan wala pang 1 linggo ang nakalipas. Dun ay masaya silang nakangiti habang magkatitigan. Ngayon ay nag-iisa na siya sa gitna ng isang nagyayalong kawalan. Umupo siya sa gilid ng kama at hindi sinasadyang hinawakan ang kanyang tiyan. Ang lugar na kakatapos lang hawakan ang maliit na buhay ng ibang babae. Yung bata. Bulong niya habang bumabagsak ang maluha sa likod ng kanyang kamay. Tinatawag kang papa. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Miguel na may dalang bahagyang amoy ng kanyang pabango. Nagtimpla ako ng mainit na chamomile tea. Uminom ka muna para makatulog ka ng maayos.
O gusto mo bang ipag-init kita ngang pakain? Ang kanyang boses ay kasing lambing na parang walang nangyari. Hindi lumingon si Althea. Sumagot lamang siya sa mahinang boses. Hindi mo kailangang maging ganito kabait sa akin. Bakit mo sinasabi iyan? Dahil natatakot ako na isang araw, ang kabaitahan mo ay mahahati ng pantay sa ibang tao. Naging siksik ang hangin sa silid. Dahan-dahang bumuntong hininga si Miguel, lumapit na may balak na yakapin siya, ngunit tumayo si Althea at umatras ng isang hakbang. Naktama ang kanilang paningin, ngunit wala nang naksalita. Sa gabing iyon, natulog sila sa iisang kama, ngunit makatalikuran. Sa pagitan nila ay isang katahimikang kasinlamik ng hamog sa gabi. Sa labas, hinahampas ng hangin ang magakurtina, na nagpapakislap sa ilaw ng poste sa kalye. Dahan-dahang lumalim ang gabi kasama ang isang mabigat na buntong hininga. Mula sa gabing iyon, ang bagong bahay ay hindi na naramdamang mainit. Bawat hakbang nila ay umaling-aungaw na may distansya. Isang malamig na hangin ang sumingit sa pagitan ng kanilang dalawang puso, tahimik na nagbabantay, imposibleng mapawi. Sa masumunod na araw, ang bahay na dating puno ang tawanan ay nabalot ng di pangkaraniwang katahimikan. Hindi na ipinagahanda ni Althea si Miguel ngang almusal o nagpapadala ng mamensahe para ipaalala sa kanyang kumain sa tamang oras. Patuloy niyang ginagawa ang lahat ng walang kapintasan. Nagtitimpla siyang kape. Inaayos ang kanyang mapapeles. At ngumingiti kapag bumabati ang magandang umaga. Ngunit ang ngiting iyon ay tila formalidad na lamang, walang bahit ng init. Napansin ito ni Miguel. Siya ay isang taong sensitibo sa maliliit na pagbabago. Lalo na sa kanilang pagsasama. Kapag dumadaan si Althea sa tabi niya, napapansin niyang iniwasan nito ang kanyang tingin. Kapag hinahawakan niya ang kamay nito, marahan itong umiiwas, na parabang natatakot masaktan. Gabi-gabi, mas maaga itong natutulog. Nakatalikot sa kanya at itinatago ang muha sa ilalim ng kumot. Masyado ka bang abala nitong mga nakaraang araw? Tanong niya. Hindi. Pagod lang. Sagot nito. Bawat sagot ay maikli, malumanay. Ngunit nagtatayo ang isang manipis na pader sa pagitan nila. Sa simula, inisip ni Miguel na baka stress lang ito sa trabaho. Ngunit nang makita ang mamata nitong mailap at marinig ang marahan nitong mabuntong hininga sa gabi, nagsimula niyang maintindihan na may nagbago. Hindi niya lang alam kung bakit. Isang tanghali, sa ospital, habang sinusuri ni Althea ang medical history, isang kasamahan ang lumapit sa kanya at bumulong. Hoy, Althea, narinig mo na ba? Sabi nila, yang si Clara Sandoval. Yung nakipag-ugnayan sa De Leon Corporation. Buntis daw at ang sismis. Galing sa isang napaka-importanteng tao ang ama. Ang boses ng kanyang kasamahan ay puno ng pahiwatig habang pasulyap-sulyap sa kanya na parabang sinusubok siya. Natigilan si Althea, ang balpan ay nakabitin sa gitna ng pahina. Bahagya siyang ngumiti na may boses na kasing laming ng yelo. Ang ospital ay para sa pagpapagaling ng may sakit. Hindi para sa sismisan. Pagkasabi niyon, isinara niya ang medical history at umalis. Ngunit paglabas niya ang silid, ang kanyang isipan ay magulo. Gaano man karaming tsismis ang kanyang narinig, wala ni isa ang makakasakit sa kanya tulad ng nasaksihan niya mismo noong gabing iyon. Alam niya na ang matsismis ay laging may pinakmulan. At sa pagkakataong ito, ang pinakmulan ay ang pangalan ng lalaking kanyang minamahal. Sa gabi, pag-uwi niya, sinubukan niyang panatilihin ang normalidad. Nasa kanyang opisina si Miguel. Ang dilaw na ilaw ay nagbibigay liwanag sa kanyang seryosong mukha. Nang marinig ang pinto, tumingala siya at bahagyang ngumiti. Nakabalik ka na. Katatapos ko lang maksara ng isang bagong kontrata. Pagod ako, pero tingin ko malapit nang huminahon ang lahat. Sumagot si Althea na may boses na kasinggaan ng hangin. Magaling. Dalawang salita lamang. Ngunit sa kanyang mamata, si Miguel ay naging isang estranghero. Ang pag-ibig na dating kanyang sandigan ay naging isang nakasanayan na lamang. Sa kalaliman ng gabi, niyakap siya ni Miguel mula sa likod. Alam mo, iba ka nitong manakaraang araw. Kung may problema ka, pwede mo namang sabihin sa akin. Sige,
Inilayo ni Althea ang kanyang ulo. Umiwas sa yakap nito. Pwede ba akong magtanong ng kahit ano? Siyempre. Kung gayon. Kung tatanungin kita kung ano ang tunay mong relasyon kay Clara Sandoval. Ang tanong na iyon ay nag-iwan sa silid ng isang nakabibinging katahimikan. Nanatiling hindi gumagalaw si Miguel na may ekspresyon ng pagkagulat. Hindi niya inaasahan na malalaman ito ni Althea. Pagkaraan ng ilang sandali, sumagot siya na may malalim at mahinang boses. Isa lang siyang taong tinulungan ko nun. Wala nang iba. Tinitigan siya ni Althea sa mamata at nakita niya ang isang kislap ngang pag-alinlangan na halos hindi mahahalata. Ngunit sapat na para makaramdam siya ngang kirot sa puso. Mapait siyang ngumiti. Mabuti naman. Kung gayon, ayaw kong makamali ang matao at isipin na ang presidente ND, Leon Corporation, ay isang lalaking hindi tapat. Pagkasabi niyon, tumalikot siya na may monotonong boses. Ngunit ang puso niya ay naninikip hanggang sa punto ang pagkasakal. Pagkaalis niya sa silid, matagal na nakatayo si Miguel. Hindi niya inaasahan na napakabilis na nakarating sa kanya ang balita. Gusto niyang magpaliwanag, ngunit hindi niya alam kung saan magsisimula. Dahil ang katotohanan ay mas komplikado kaysa sa inaakala ni Althea. Mula sa araw na iyon, mas naging madalang na ang kanilang pag-usap. Ang mahapunan ay nabawasan sa tunong ngang makubiertos laban sa mga plato. Ang maumaga ay hindi na sinasalubong ang ngiti, kundi ngang katahimikan. May mga distansya na hindi kailangan ng salita para maging halata. Kapag ang mga tingin ay hindi na naghahanap sa isa't isa, ang pag-ibig ay nagsisimula na ring maglaho. Sa bahay na iyon na tila mainit, isang malamig na hangin ang pumasok nang hindi napapansin ng sinuman. Nang hapong iyon, ang kalangitan ng Maynila ay kulay abo at isang ambon ang bumabagsak sa mapuno sa labas ng bintana ng opisina ni Miguel de Leon. Nakatanggap siyang isang maikling text message. Kailangan kitang makita. Napaka-importante. Ang mensahe ay mula kay Clara Sandoval at ang tagpuan ay sa isang kapihan malapit sa ospital. Matagal niyang tinitigan ang screen. Sa wakas, kinuha niya ang kanyang jacket. Sinabi sa kanyang asistan na huwag hayaang may mang-istorbo sa kanya, at umalis. Mayroon siyang masamang kutob. Kahit alam niyang maaring maging komplikado ang lahat, hindi siya maaring umayaw. Sa isang maulang hapon, ang maliit na kapihan ay nakatago sa likod ng isang hilera ng malumang gusali. Tahimik ang kapaligiran. Amoy mapait na kape lamang at may maririnig na malumanay na jazz music. Nakaupo si Clara sa isang sulok na may maputlang mukha at isang kamay sa kanyang bahagyang umbok na tiyan. Nang makita siya, itinaas niya ang kanyang ulo at pilit na ngumiti. Dumating ka. Umupo si Miguel. Ang kanyang tingin ay mahinahon. Ngunit ang kanyang boses ay malalim at mabigat. Hindi mo na dapat ako kinokontak, Clara. Dapat dito na magtapos ang lahat. Kinagat niya ang kanyang labi, nanginginig ang kanyang boses. Hindi mo ba naiintindihan na wala na akong ibang malalapitan? Anak mo ito. Ang pangungusap na iyon ay parang isang malamig na saksak sa tensyonadong hangin, na natiling tahimik si Miguel. Ang kanyang tingin ay nagpakita ang sakit, galit, at sa huli, isang malalim na pagod. Dahan-dahan siyang sumagot. Pananagutan ko ang bata. Isang pangungusap na tila simple, ngunit may bigat na 1,000 tonelada. Sinabi niya ito dahil sa konsensya, sa karangalan, o sa isang bagay na kahit siya mismo ay hindi alam. Ngunit ang pangungusap na iyon ay hindi sinasadyang narinig ng ibang babae. Sa labas ng kapihan, nakatayo si Althea, hindi gumagalaw. Wala siyang intensyon na pumunta doon, ngunit isang pasyente ang humiling sa kanya na dumaan para ihatid ang ilang medical reports. At, sa kabalintunaan ng tadhana, ang kapihan ay katabi lamang ng ospital. Sa bahagyang bukas na pinto, malinaw na umalingaw-ngaw ang boses ng kanyang asawa, salita sa salita. Pananagutan ko ang bata. Natigilan siya, naninikip ang puso. Isang iglap lamang iyon, ngunit gumuho ang kanyang buong mundo. Tumalikot siya at umalis, naglalakad ng mabilis, natatakot na bumagsak sa gitnang kaya. Lalong lumalakas ang ulan. Wala siyang payong at naglakad siya sa gitna ng manak mamadaling tao. Lahat ng tunog sa paligid niya ay naging malayo.
Tanging ang malakas na tibok ang kanyang dibdib at ang pangungusap na iyon na umulit sa kanyang isipan ang natira. Pananagutan ko ang bata. Pananagutan, hindi pag-ibig. Ngunit, sinong lalaki ang mananagot sa isang batang walang kinalaman sa kanya? Pagbalik sa bahay habang patuloy ang ulan, basang-basa si Althea at nanginginig sa ginaw. Hindi pa bumabalik si Miguel. Ang walang laman na ilaw sa sala ay sumasalamin sa kanyang nag-isang anyo. Lumapit siya sa kanyang lamesa, binuksan ang kanyang laptop, at tinipa ang mga salita, Petition for Declaration of Nullity of Marriage. Bawat linya ng impormasyon na lumitaw sa screen ay kasing lamig at impersonal ng kanyang sariling puso sa sandaling iyon. Nang matipa ang huling salita, isang maalat na luha ang pumatak sa keyboard. Huminto siya at tiningnan ang iluminadong screen sa dilim. Pagkatapos ay ngumiti siya sa sarili. Alam niyang may sapat siyang dahilan para umalis. Ngunit kulang siya sa lakas ng loob. Ay print niya ang dokumento. Pinirmahan ito. Maingat na tiniklop. At itinago sa isang kahon. Hindi niya ito ihahain. Itinago lamang niya ito bilang isang babala sa sarili na ang pag-ibig na ito ay umabot na sa hangganan. Umupo siya sa tabing ng kama at tiningnan ang larawan ng kasal sa estante. Lumambot ang kanyang tingin at bumulong na parabang kinakausap ang tao sa larawan. Miguel, kung gipinili mo ang responsibilidad, pipiliin ko ang aking dignidad. Ngunit sa kabila ng lahat, minahaw kita ng sobra. Sa labas, patuloy ang pag-ulan, mahaba at mabigat. Tulad ng isang malungkot na himik na walang titik, sa loop na silit. Tanging ang malabong dilaw na ilaw at isang babaeng nag-iingat. Sa panaginip ngang isang kaligayahan na nagsisimula pa lamang mamukatkat ang natira, isinulat niya ang petisyon para sa pagpawalang bisaeng kasal ng gabing iyon. Ngunit hindi niya ito inihain, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil naroon pa rin ang pag-ibig. Kahit alam niyang ang pagmamahal sa isang taong hindi na sa kanya ay isang paglalakbay ng sakit. Kinabukasan, isang maputlang liwanag ang tumago sa mangga kurtina. Nagising si Althea matapos ang isang gabing walang tulog. Namamaga at namumula ang mata. Ngunit inayos niya ang kanyang buhok. Isinuot ang kanyang puting lip gown. At umalis ng bahay na parang nakasanayan. Hindi na siya umiyak o gustong mag-isip pa. Kailangang magbukas ang ospital. Kailangan siya ng mga pasyente. At siya pa rin si Dr. Reyes. Tahimik. Profesional. Hindi hinahayaang makialam ang emosyon sa kanyang trabaho. Ngunit ang tadhana ay laging tila nakakahanap ng paraan upang subukin ang mga tao. Sa umaga, habang dumadaan siya sa lugar ng ospitalisasyon, apurahang tinawag siya ng hepengang nga nurse. Dr. Reyes, may bagong pasyente sa VIP room sa ikatlong palapag. Medyo espesyal na kaso ito. Partikular na hiniling niya na ikaw ang maging kanyang pangunahing doktor. Nagulat si Althea. Isang pasyenteng manganganak sa isang VIP room na humihiling sa kanya. Umakyat siya sa palapag na may hawak na medical history. Bumukas ang pinto ngang silit at nang makita ang tao sa kama. Huminto ang kanyang puso. Si Clara Sandoval iyon, parehong mukha. Parehong inosente at marupok na tingin, ngunit ngayon sa ilalim ng puting kumot. Ang kanyang umbok na tiyan ay isang buhay na patunay ng isang kasalanang imposibleng itago. Nanatiling hindi gumagalaw si Althea sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos ay nanumbalik ang kanyang kahinahunan at binuksan ang medical history. Ang kanyang boses ay profesional at malamig. Ako ang nakatalagang doktor. Kung may kailangan ka, sabihin mo sa akin. Itinaas ni Clara ang kanyang ulo at mahinang ngumiti. Alam kong isa kang mahusay na doktor. Salamat. Pakiusap. Iligtas mo kami ngang aking sanggol. Nakaroon ng isang segundo ngang katahimikan. Tumingala si Althea at diretsong tumingin sa kanya. Sa kanyang mamata na dating mabait, ngayon ay mayroon na lamang isang malalim na katahimikan, pagod, at isang bitak na imposibleng ayusin. Huwag kang mag-alala, sagot niya sa mahinang boses. Ililigtas ko ang aking pasyente. Huminto siya at idinagdag na may mas mababa. Malinaw na boses. Salita sa salita. Pero huwag mo akong tawaging ikaw. Naging siksik ang hangin sa silid. Tila naguluhan si Clara. Puno ang luha ang mga mata. Ako. Hindi ko sinasadya.
Napakabilis ng lahat. Ayaw kong sirain ang kaligayahan mo. Pero ginawa mo. Pinutol siya ni Althea. Ang kanyang boses ay kalmado hanggang sa pagiging malamig. Hindi lahat ng nagsasabing, hindi ko sinasadya, ay karapat dapat patawarin. Alam na alam mo na kasal siya at pinili mo pa ring manatili sa tabi niya. At ako. Mapait siyang ngumiti. Pinili ko ang katahimikan para hindi maging isang pampublikong palabas ang ating buhay. Ngunit ang katahimikan ay hindi nangangahulugang kamangmangan. Yumuko si Clara. Binabasa ngam galuha ang unan. Nasaktan ang puso ni Althea nang makita siya, ngunit hindi niya pinayagang lumambot pa. Hinikpitan niya ang hawak sa medical history at sinabi, na parabang sinasabi niya sa sarili, tutuparin ko ang aking tungkulin bilang isang doktor. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos ka at ang sanggol. Ngunit pagkatapos niyang isilang, sana ay hindi na kita makitang muli. Pagkasabi niyon, tumalikot siya at mabilis na lumabas ng silid. Natatakot na kung mananatili pa siya ngang isang minuto. Hindi niya mapipigilan ang kanyang ngaluha. Sumara ang pinto. Ang tunog ng kanyang ngatakong ay umalingaw-ngaw ng may ritmo sa mahabang pasilyo. Bawat hakbang ay isang mas malalim na bitak sa kanyang puso. Pumunta siya sa pahingahan at tiningnan ang sarili sa salamin. Ang refleksyon ay nagpakita ng maputlang mukha ng isang babae na dating inakala na may perpektong pagsasama. Ngayon, lahat ay isang maskara. Sa labas, ang mahinahong doktor. Sa loob, ang wasak na asawa. Idinikit niya ang kanyang kamay sa salamin na may buhol sa lalamunan. Miguel de Leon. Bulong niya. Bakit mo ako pinilit na harapin ang kahihiyang ito? Isang tahimik at malinaw na luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Ang katotohanan ay unti-unting bumaon na parang isang kutsilyo sa puso. May mga bitak na hindi nakmumula sa galit, kundi sa katahimikan. Kapag nawasak ang tiwala, lahat ng paliwanag ay nagiging walang silbi, at naunawaan ni Althea Reyes na mula sa araw na iyon, nawalan nang ang angkla ang kanyang pagsasama. Nang gabing iyon, nanatili si Althea sa kanyang opisina. Ang maputlang dilaw na ilaw ay nagbibigay liwanag sa isang lamesa na puno ng medical history. Binuksan niya ang bagong ipinasok na file sa sistema. Pasyente. Clara Sandoval. Pangalan, blood type, past medical history, lahat ay malinaw. Ngunit pagdating sa seksyon ng internasyonal na kasaysayang medikal, huminto ang kanyang kamay. Operasyon sa puso sa Zurich 8 taon na ang nakalipas. Noong Marso 3 taon na ang nakalipas. Iyon din ang panahong nawala si Miguel de Leon sa loob ng 2 buwan sa isang lihim na business trip na hindi niya kailanman ipinaliwanag ng buo. Malakas na tumibok ang puso ni Althea. Isang pangingilabot ang dumaan sa kanyang likod. Naalala niya na nang bumalik si Miguel 3 taon na ang nakalipas, mas payat siya, na may malayo ang tingin. Tinanong niya kung ano ang nangyari at ngumiti lamang ito. Manggabagay sa trabaho, huwag kang mag-alala. Noon, naniwala siya dahil lagi siyang nagtitiwala sa kanyang asawa, ngunit ngayon, ang maliliit na detalyeng iyon ay nagsasama-sama upang bumuo ang isang malabong larawan na nagpapahinto sa kanyang pahinga. Sumandal siya sa silya. Ipinikit ang mga mata. Ang tunog ng orasan sa pader ay tila tumutukma sa ritmo ng kanyang puso. Binuksan niya ang kanyang laptop at nagpadala ng isang secure email sa isang dating kasamahan na nagtatrabaho ngayon sa ospital sa Zurich para humingi ng tulong. Makalipas ang ilang oras, natanggap niya ang scan ng lumang medical record ni Clara. Nang maglot ang screen, naramdaman niyang huminto ang kanyang puso. Ang lumagda sa seksyon ng tagapangalaga, nahahati sa responsable para sa pasyente ay si Miguel de Leon, isang katahimikan na tila isang kawalang hanggan. Lahat sa paligid niya ay naging malabo. Ang lalaking nagsabing nasa isang business trip, sa katunayan ay nasa tabing gabaeng ito. Inaalagaan siya. Lumalagda para sa kanya. Pinoprotektahan siya habang nasa isang operating room. Mahina siyang tumawa. Isang tawang walang kagalakan. Lumalabas na ang kanilang pakikita ay hindi isang pagkakataon. Kailan pa siya nabubuhay sa isang kwento na alam ngang lahat ang script? Maliban sa kanya, patuloy niyang sinuri ang file. Sa seksyon ng mga tala pagkatapos ng operasyon,
May isang linyang nakasulat sa Ingles na may magaspang ngunit pamilyar na pagkakasulat. Gumaling ka agad. Babalik ako. Imposibleng magkamali siya. Iyon ang sulat kamay nito. Isinara ni Althea ang medical history na nanginginig ang mga kamay. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Sa labas, nagniningning ang lungsod. Ang trapiko ay dumadaloy na parang wala lang. Siya lamang ang nakakulong sa pagitan ng dalawang patong ng alaala. Isang nakaraan at isang kasalukuyan kung saan ang pag-ibig na dating liwanag ay isa ng bukas na sugat. Nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Miguel. Malelate ako ngayong gabi, huwag mo na akong hintayin. Isang simpleng pangungusap, ngunit ito ang huling patak na nagpaapaw sa baso ang kanyang kapaitan. Hindi siya sumagot. Tahimik niyang pinatay ang telepono at inilabas ang petisyon para sa pagpapawalang bisa ang kasal mula sa kahon. Inilagay ito sa ibabaw ang lamesa. Sa pagkakataong ito, hindi siya umiyak o nag-alinlangan. Bago umalis, uli niyang sinulyapan ang medical history. Sa pabalat, malinaw na nakasulat. Pasyente. Clara Sandoval. Responsable. Miguel de Leon. Ang apat na salitang iyon ay parang isang selyong nakatatak sa apoy. Imposibleng burahin. May makatotohanan na kapag hinukay mula sa nakaraan ay hindi na mainit na alaala, kundi managayalong punyal. Naunawaan ni Althea Reyes na ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa pagtataksil, kundi pati na rin sa mga lihim na kayang pumatayang tiwala. Sa labas, umihip ang hangin sa mga siwang ng bintana. Dala ang ginawngang paparating na unos. Isang kabanata ang nagsasara. Ngunit sa likod nito, isang mas malaking bagyo ang nabubuo. Sumabog ang balita kinabukasan. Presidenteng De Leon Corporation, may lihim na buntis na krida. Ang protektado ay isinugot sa isang FIP room ngang, isang pribadong ospital. Tahimik ang mga sangkot, ngunit malinaw ang mga ebidensya. Bawat headline ay parang isang martilyo laban sa karangalan ni Miguel de Leon. Sa social media, ang malarawan niya na lumalabas sa ospital sa isang maulang gabi ay pinalaki, inedit, at sinamahan ng malisyosong mga caption. Tinawag siyang mga ngalo niya, isang taksil sa kanyang asawa, isang respetadong doktora. Sinasabing si Clara ay kanyang protektado sa anino sa loob ng 3 taon. Bumagsak ang mga shares ng De Leon Corporation. Nagpatawag ng emergency meeting ang board of directors. Nagkampo ang media sa harap ng punong tanggapan ng kumpanya. Ang ma-flash nga mera ay parang libu-libong karayom na nakatutok sa kanya. Sa loob ang meeting room, tensyonado ang kapaligiran. Isang direktor ang departamento ang humampas sa mesa. Presidente De Leon, kailangan ninyong magbigay ang pampublikong paliwanag. Kung hindi, mawawala sa grupo ang lahat ng estratehikong shares nito ngayong linggo. Nanatiling nakaupo si Miguel na nakatutok ang tingin sa harapan. Bahagyang gusot ang kanyang damit. Ang nakaluwak na kurbata ay nagpapakitang pagod siya, malayo sa kanyang karaniwang kahinahunan. Alam niyang anumang sabihin niya ay babaluktutin. Ngunit ang pananahimik ay katumbas ang pag-amin. Sa wakas, tumayo siya. Ang kanyang boses ay pause dahil sa magdamag na pagpupuyat. Maghanda ng isang press conference. Magsasalita ako. Nang hapong iyon, siksikan ng mga mamahayag ang lobby ng corporate building. Ang mga flash ay nagliwanag sa silit na parang kitlat. Presidente De Leon, pinagtaksilan mo ba ang iyong asawa? Anak mo ba ang sanggol? Nagpatong-patong ang mga tanong sa isang nakabibinging kaguluhan. Nasa gitna ang bagyo si Miguel. Ang kanyang tingin ay pagod at malalim. Ngunit pinanatili niya ang isang mapagmataas na tindig. Kinuha niya ang mikropono. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit kasing bigat ng tingga. May mga bagay na ang tama at mali ay hindi may papaliwanag sa isang pangungusap. Ngunit kung tatanungin ninyo ako kung pinagtaksilan ko ang aking asawa, huminto siya. Daan-daang kamera ang nakatuon sa kanya. Naging siksik ang hangin sa pag-abang. Sa isang iglap, nanginginig ang kanyang ngalabi at nawala sa malayo ang kanyang tingin, na parabang hinahanap ang babaeng marahil ay nanonot sa kanya sa isang silid sa pamamagitan ng isang screen. Utang ko sa kanya ang buong buhay ko. Ang pangungusap na iyon ay nagdulot ng kaguluhan sa silid.
Nagdagsaan ang mamamahayag. Nakumpulan ang mikropono. Ibig sabihin ba niyan? Inaamin mo ang iyong pagkakamali. Ano ang ibig mong sabihin? May utang ka ba sa kanya dahil sa iyong pagtataksil? Ngunit wala nang sinabi si Miguel. Yumuko siya at umalis sa entablado, nag-iwan ng isang koronang nga sigaw. Hinabol nga flash ang kanyang nag-isang likot. Sa screen ng cellphone, sa opisina ng ospital, pinapanood na since yung cellphone, sa opisina ng unit puno, nangalihim. Altea ang live broadcast. Ang muka ni Miguel, mapagmataas, ngunit sugatan, tapat, ngunit puno ng mga lihim. Utang ko sa kanya ang buong buhay ko. Isang pangungusap na para sa mundo ay isang pag-amin. Para sa kanya ay isang paalam. Kung inosente siya, bakit hindi niya sinabing hindi ko siya pinagtaksilan? Kung mahal pa niya ito, bakit pinili niyang yumuko na lamang at magtiis? Pinatay niya ang telepono na nanginginig ang makamay at punong di may paliwanag na kapaitan ang puso. Sa mata ng mundo, ang pangungusap na iyon ay ang isang lalaking inaamin ang kanyang kasalanan dahil sa pag-ibig. Ngunit sa kanyang puso, ito ang huling saksak na tumapos sa kaunting tiwala na natitira sa kanya. Tumayo siya. Tinanggal ang singsing pangkasal sa kanyang daliri, ang malamig na metal, iniwan ito sa ibabaw ng mesa at bumulong sa katahimikan. Miguel, may utang ka sa akin. Pero hindi ko kailangang bayaran mo ako. Dahil ang gusto ko ay hindi mo kailanman nagawang pangalagaan. May mga pangungusap na, bagamat tila tapat, ay nagiging pinakamalalim na hiwa, kapag ang pag-ibig ay nagiging isang utang. Ang tanging natitira sa naiwan ay iligtas ang sarili sa pamamagitan ng pag-alis. Ang bagong bahay ay amoy bagong kahoy pa. Ngunit ang hangin sa loop ay kasing lamig ng taglamig. Ang mga larawan ng kasal na nakasabit sa dingding ay tila nawalan ng kulay. Nag-iwan lamang ng isang puwang sa pagitan ng dalawang taong dating nagmahalan hanggang sa huli. Bumalik si Altea isang gabing walang ulan o hangin, tanging katahimikan. Binuksan niya ang pinto at tiningnan ang pamilyar na espasyo. Kung saan dating umalingaw-ngaw ang matawanan, ngayon ay tanging tuno na lamang ng orasan ang maririnig. Sa ibabaw ng mesa, iniwan niya ang isang puting sobre. Sa loob ay ang petisyon para sa pagpapawalang bisa ang kasal, ang papel na ilang beses na niyang inprint at pinunit, ngunit sa pagkakataong ito, toto na. Tumayo siya ng tuwid at tiningnan ang lalaking tahimik na nakaupo sa sofa. Mukhang pagod si Miguel. Maluwag ang kurbata at may nawawalang tingin. Inakala kong may papaliwanag ko, sabi niya sa mahina at paos na boses. Pero ngayon, anumang salita ay walang silbi, hindi ba? Ngumiti si Altea. Isang ngiti na kasing putla na nakakasakit. Hindi sa walang silbi, kundi huli na ang lahat. Idinulas niya ang petisyon patungo sa kanya. Kaya kong makligtas ng kataw, pero hindi ko kayang iligtas ang isang pag-ibig na patay na. Bumaksak ang katahimikan sa silid. Walang sinabi si Miguel. Tiningnan lamang ang papel. Ang masalitang petition for declaration of nullity of marriage ay nakalatak ng maayos at walang damdamin. Nanginginig ang kanyang kamay, kumuyom ito, at pagkatapos ay lumuwag. Pagkaraan ng ilang segundo, kinuha niya ang papel. Huminto ang kanyang tingin sa huling linya. Dahilan. Psychological incapacity sa ilalim ng Article 36 ng Family Code. Isang panandaliang ngiti, ang lumitaw sa kanyang malabi. Ang ngiti nga isang taong nawalan ng pinakamahalagang bagay sa kanyang buhay. Bigla niyang pinunit ang papel. Ang maputing piraso ay nahulog sa sahig na parang unang niyebe. Hindi ko ito tatanggapin, sabi niya. Ang kanyang boses ay malalim ngunit matatag. Hindi ko ito tatanggapin, Altea. Hindi kita pinagtaksilan. Ako lang. Huminto siya. Ang kanyang tingin ay nawala sa gitna ng libu-libong bitak sa kanyang puso. Gusto ko lang protektahan ang isang buhay na may utang ako. Hindi umiwas si Altea sa kanyang tingin. Tiningnan niya ito ng direkta. Ang kanyang mga mata ay mahinaon ngunit determinado. Kung gayon, tinatanggap mo ba na hindi na kita mahal? Isang nakabibinging katahimikan. Natigilan si Miguel. Kumibot ang kanyang malabi ng walang tunok. Sa sandaling iyon, tila huminto ang mundo. Tanging ang kanyang mabigat na pahinga at ang lamig na pumapasok sa pinto ang maririnig. Lumapit si Altea, yumuko,
at pinulot ang mga nakalat na piraso ng papel. Maingat niyang tiniklop ang mga ito at inilagay sa palat ni Miguel. Hindi kita sinisisi. Pero napakalayo na natin para bumalik. Kailangan kong umalis, hindi dahil kinamumuhian kita, kundi dahil kailangan kong matutong mahalin ang aking sarili. Inunat niya ang kanyang kamay na parang pipigilan siya, ngunit huminto ito sa kalagitnaan. Tiningnan ni Althea ang kamay na iyon at umiling. Minsan mong sinabi na poprotektahan mo ako habang buhay. Pero marahil ang kailangan ko ay hindi isang tagapagtanggol, kundi isang taong nagtitiwala sa akin. Tumalikot siya at naglakad patungo sa pinto. Ang kanyang anyo ay payat, ngunit malakas. Nang hawakan ng kanyang kamay ang doorknob, huminto siya at sinabi sa mahina, mabagal, ngunit matatag na boses. Maari mong iligtas ang iyong karangalan. Iligtas ang bata. Iligtas ang buong grupo. Ngunit hindi mo maililigtas ang isang pusong tumihil na sa pagtibok para sa iyo. Sumara ang pinto ng walang ingay. Nag-iwan lamang ng bahagyang amoy ng kanyang pabango at isang lalaking nakatayo sa gitna ng isang walang laman na bahay. Tiningnan niya kung paano nilamon ng dilim ang lahat. Umupo siya sa sofa. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na hawak ang mga punit na piraso ang papel. Bawat piraso ay may bahid ng pawis, kasalanan, at pagsisisi. Sa sahig, isang maliit na piraso ang mayroon pa ring mga salita. Petitioner. Althea Reyes. Nang gabing iyon, walang tigil ang ulan. Ang mga patak ay humahampas sa mga salamin ng ospital, nagniningning na parang manggaluhang lungsot. Sa labas ng emergency room, walang tigil na kumikislap ang pulang ilaw, isang senyales na ang buhay at kamatayan ay pinahihiwalay ng isang manipis na linya. Ang balita ang aksidente ni Clara ay bumaksak na parang kitlat. Ang kanyang sasakyan ay nawalan kontrol sa isang pababang kalsada at ilang beses na tumaob. Isang dumadaang motorista ang nakakita sa kanya. Nang dalhin siya sa ospital, may dugo pa rin sa kanyang damit. Ang malakas na pagkakabangga ay naglagay sa panganib sa kanyang puso, na naoprahan na dati, na maaring huminto anumang oras. Agad na nagpulong ang mga doktor ng departamento. Ngunit nang lumitaw ang pangalang Clara Sandoval, lahat ng tingin ay napunta sa isang anyo na tahimik na nakatayo sa dulo ng pasilyo. Si Althea Reyes, walang nangahas na magtanong. Bagamat mahigpit na labag sa protocol ng ospital dahil sa isyu ng conflict of interest, natrap sa baha ang nagisang substitute surgeon. Walang ibang pagpipilian ang pamunuan kundi papirmahin si Althea ng isang emergency waiver. Alam nilang siya lamang ang makakagawa ng operasyong iyon upang iligtas ang pasyente sa ganitong kritikal na sitwasyon. Ngunit sinabi lamang niya ng maikli at may profesionalismo, ihanda ang operating room 3. Walang ibang makakagawa nito ngayon. Ako ang magiging pangunahing siruhano. Pagpasok sa silid, lalong lumakas ang tunog ng ulan. Habang inililipat si Clara mula sa stretcher patungo sa operating table. Bago pa man siya turukan ng anestesia, bigla niyang hinawakan ng mahigpit ang braso ni Althea. Ang kanyang boses ay kasing hina ng isang bulong ngunit malinaw sa gitna ng kaguluhan. Hindi sa kanya ang bata. Habol hiningang sabi ni Clara. Hindi kay Miguel. Natigilan si Althea. Bawat selula sa kanyang katawan ay nagyelo. Ang pangungusap na iyon ay pumunit sa tabing ng mga kasinungalingan na bumabalot sa kanya sa loop ng mahabang panahon. Ngunit bago pa siya makapakriyak, tuluyang nawalan ng malay si Clara at tumunok ang mahabang alarm sa monitor. Cardiac arrest. Nawawalan tayo ng pulso. Sigaw ng nurse. Ang pagkabigla ay nakpabalik kay Althea sa katotohanan. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng samang loop. Nakiwan lamang ng likas na ugali ng isang doktor. Ligtas muna. Husga pagkatapos. Ihanda ang defibrillator at tawagin ang OB-GYN team para sa emergency C-section. Kailangan nating ilabas ang sanggol ngayon din bago ito mawalan ng oxygen. Mabilis at matatag na utos ni Althea. Naging isang larangan ng labanan ang operating room. Habang mabilis na inilalabas ng kabilang team ang sanggol, hawak naman ni Althea ang scalpel para buksan ang dibdib ni Clara. Ipagpatuloy ang chest compressions. Bawat minuto ay dumaan na parang isang siglo. Ang monitor ay naging pabago-bago. Pagkatapos ay tumunog ang isang beep. Ang puso ay muling tumibok ng mahina, ngunit tumitibok. Lahat ay nakahinga ng maluwag. Nanatiling hindi gumagalaw si Althea.
ang kanyang paningin ay malabo dahil sa pawis at luha. Tiningnan niya si Clara, ang babaeng sumira sa kanyang pagsasama. Ngayon ay hindi gumagalaw at marupok na parang usok. Naramdaman niya ang isang kakaibang kawalan. Isang halo ang habag, galit, at isang sakit na umaabot sa kanyang kaluluwa. Nang matapos ang operasyon, tinanggal niya ang kanyang mga guwantes at lumabas sa mahaba at malamig na pasilyo. Hindi tumigil ang ulan. Naroon si Miguel de Leon na basang-basa ang damit at namumula ang mga mata sa pag-alala. "Kumusta siya?" tanong niya na may nanginginig na boses. Hindi agad sumagot si Althea. Tiningnan niya ang lalaking nangakong hindi siya pagtataksilan. Napinunit ang petisyon para sa pagpapawalang bisaang kasal sa harap niya. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya sa mahinang boses, bawat salita ay may bigat. Sa ngayon, nalampasan na niya ang krisis. Huminto siya. Ang kanyang tingin ay mapanuri, na parabang gusto niyang tumagos sa lahat ng kasinungalingan. Pero hindi sa iyo ang bata. Ang pangungusap na iyon ay parang isang kulok sa gitna ng ulan, na nagpatigil sa lahat ng tunok. Natigilan si Miguel, nanlalaki ang mata. Kumikibot ang mga labi ng walang nabubuong salita. At si Althea, tumalikod siya at umalis nang hindi na nahihintay ng paliwanag. 3 araw pagkatapos ang maulang gabing iyon, lumiwanag ang langit. Ngunit hindi ang mga puso. Napakatahimik ang ospital na tanging ang alingaw-ngaw lamang ngang masapatos sa marmol na sahig ang maririnig. Nakatayo si Althea sa tabi ngang bintana ngang silit, pinagmamasdan si Clara, na nananatiling hindi gumagalaw, konektado sa buhay sa pamamagitan ngang manipis na mga tubo ngang suwero. Sa umaga, isang nurse ang nagabot sa kanya ng isang sobremula sa legal department. Palihim na nag-request si Miguel ng isang mabilisang DNA test gamit ang mga biological samples na nakuha matapos isilang ang bata kagabi. Binuksan niya ang sobre. Huminto ang kanyang mga mata sa isang maikling linya. Resulta. Walang ugnayang makadugo kay Miguel de Leon. Nanginginig ang kanyang nga daliri. Ngunit hindi na ito ang matinding sakit tulad ng dati, kundi isang pakiramdam ng pagkapagot, na parabang lahat ay nakatakdang masira. Sa ibang pagkakataon lamang, puti sa itim. Malinaw ang katotohanan. Lahat ng sakit, mga kasinungalingan, mga gabing walang tulok na nakikinig sa ulan, lahat ay nakmula sa isang gawangang pahihiganti. Nang hapong iyon, nagising si Clara. Maputla ang kanyang muha, malalim ang kanyang mamata dahil sa pagkawalang dugo. Ngunit ang kanyang boses ay nakakagulat na kalmado. Nang makita si Althea na pumasok, mahina siyang ngumiti. "Nanalo ka." Hindi sumagot si Althea. Nagtanong lamang, "Bakit mo ginawa?" Lumingon si Clara sa bintana, kung saan tumatagos ang liwanag ng hapon, na gumuguhit sa kanyang muha ng isang maputlang linya na parang isang paklat. 10 taon na ang nakalipas. Ang aking ama ay direktor ng isang sangay ng De Leon Corporation. Siya ay isang tapat na tao at tumanggi siyang pumirma sa isang mapanlinlang na kontrata ng ama ni Miguel. Dahil dito, pinaratangan siyang mali, sinibak, at nakpakamatay. Ipinadala ako sa ibang bansa upang magpagamot ng depekto sa puso. Sinubukan ko sanang magsimula muli ng tahimik, ngunit 6 na buwan ang nakalipas nang makita ko sa balita ang grandeng kasal ninyo ni Miguel. Ang inyong kaligayahan ay parang lason na muling nagbukas sa aking mga sugat. Gusto ko lang maranasan nila kung ano ang pakiramdam na mawala ang lahat. Kaya nang iniwan akong dayuhang negosyante na nakabuntis sa akin, ginamit ko ang pagkakataong ito para idiin si Miguel. Lumingon siya para tingnan si Althea. Malabo ang kanyang tingin. Alam kong hindi ka niya ginalaw. Pero gumawa akong sitwasyon para makita nga tao. Para isulat ng press. Para iwanan mo siya. Akala ko iyon ang paghihiganti. Naging mabigat ang hangin. Humina ang boses ni Clara. Pero hindi siya nagtanggol. Takot siyang maapektuhan ang iyong reputasyon. Nabuksan muli ng gataw ang kaso ang medical malpractice ilang taon na ang nakalipas. Natigilan si Althea, na parabang may mali siyang narinig. Anong sinabi mo? Ang kaso noong taong iyon. Ipinikit ni Clara ang kanyang mamata. Halos hindi marinig ang kanyang pahinga. Ginamit ko ang ambisyon ng ama niya. Gusto ng ama niya ng tagapagmana at hindi niya kailanman nagustuhan ang inyong kasal. Naniwala ang ama niya na tunay na kadugo niya ang bata,
Kaya ginamit niya ito laban sa inyo. Nang subukan ni Miguel na patunayan sa publiko na hindi kanya ang bata para protektahan ka, pinagbantaan siyang kanyang sariling ama. Kung magsasalita si Miguel, gagamitin ama niya ang kanyang pera para bayaran ang media at sirain ang pangalan mo. Mag-impleyo sila ng mga pinakamagagaling na abogado para magsampa ng patong-patong na kaso ng medical malpractice laban sa iyo. Wala kang kalaban-laban sa yaman nila. Wawasakin nila ang reputasyon mo at uubusin ang oras mo sa korte hanggang sa kusa mong isuko ang lisensya mo dahil sa kahihiyan. Napatigil si Clara. Puno ang luha ang mamata. Iniligtas mo ang anak ko kahit akala mo sinira ko ang pamilya mo. Hindi ko na kayang ituloy ang kasinungalingang ito. Kaya pinili ni Miguel na isakripisyo ang sarili niyang pangalan. Inako ang lahat ng sismis, para lang iligtas ang pangarap mo. Tila huminto ang puso ni Althea. Ang larawan noong taong iyon, manggakamag-anak ang pasyente na sumugot sa ospital, sumisigaw, hinihiling ang kanyang lisensya. Ang mga headline, Dr. Reyes, nakamamatay na kapabayaan. At isang tao lamang ang humarang para protektahan siya ng tahimik. Si Miguel. Inakala niyang ginawa niya ito dahil sa pag-ibig, ngunit lumalabas na binayaran niya ito ngang kanyang sariling karangalan. Pumukas ang pintong silid. Pumasok si Miguel na gusot pa rin ang damit, ang tingin ay pagod ngunit malalim. Hindi niya tiningnan si Clara, si Althea lamang. Isang tingin ng isang taong nalampasan na ang lahat ng kasinungalingan. Nag-iwan lamang ang katapatan. Alam ko na. Sabi niya sa paos na boses. Bahagyang tumango si Miguel. Mas gugustuhin kong kamuhian mo ako kaysa masaktan ka pa. Wala nang nagsalita. Nakahiga si Clara. Hindi gumagalaw. Isang luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Hindi alam kung ito ay dahil sa pagsisisi o kaluwagan. At si Althea, tumalikot siya. Bahagyang nangingini ang mga balikat. Nang gabing iyon, mag-isang nakaupo si Althea sa madilim na silid. Ang ilaw ng para ay nagbibigay liwanag sa mga medical history at sa gusot na resulta ng DNA. Sa labas, umihip ang hangin sa mga puno. Ang kaluskos ng gatuyong dahon ay parang walang katapusang buntong hininga. Alam na niya ang buong katotohanan at ang katotohanan iyon ay muling dumurok sa kanyang puso. Hindi siya pinagtaksilan ni Miguel de Leon, pinili lamang niya ang katahimikan. Pinili niyang pasanin ang reputasyon ng isang taksil para protektahan siya, ang babaeng kanyang minamahal. Ngunit ang pag-ibig na iyon ay naging isang dumudugong sugat sa loop gabuang iyon. Nang bumukas ang pinto, naroon siya. Naroon siya, ang parehong matangkat na anyo, ang parehong mahinahong muha, ngunit may pagod na tingin. Wala ka pang kinakain mula kaninang umaga, sabi niya sa mahinang boses. Inilapak ang isang tray na may malamig na pagkain sa mesa. Hindi siya tiningnan ni Althea. Ang kanyang boses ay isang bulong. Hindi ako gutom. Isang mahabang katahimikan. Umupo si Miguel sa tapat niya na makakaunay ang mga kamay. Tanging ang tunog ng orasan at ang hindi regular na tibok ng kanilang mga puso ang maririnig, sa wakas. Nagsalita si Althea. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bumuntong hininga si Miguel. Ang kanyang boses ay malalim at paos, na parabang tinanggalan ng lakas. Naisip kong gawin, pero nang makita kitang napapaligiran ng press, iniimbestigahan ng ospital. Natakot ako na ang isang paliwanag na makakapagligtas sa akin ay sisira sa iyo. Binalaan akong aking ama na kung mabubuksan muli ang kasong iyon, mawawala sa iyo ang lahat. Hindi ko iyon papayagan. Tumingala si Althea, puno ng luha ang kanyang mga mata, nanginginig ang kanyang boses. At sa tingin mo, kailangan ko ng isang bayani o isang tapat na asawa? Hindi ko kailangan ang iyong sakripisyo, kailangan ko lang sabihin mo sa akin ang totoo. Nanatiling tahimik si Miguel. Dapat ay mas maaga dumating ang sagot na iyon. Sa katahimikan, nagpatuloy si Althea. Alam mo ba ang mga gabing ginugol ko na gising? Iniisip ka kasama siya. Alam mo ba kung paano ko pinahirapan ang aking sarili? Kinamuhian kita. Pero lumalabas na ang kinamumuhian ko ay ang aking sarili, dahil patuloy kitang minamahal ng sobra na hindi kita kayang bitawan. Nabasak ang kanyang boses. Inunat ni Miguel ang kanyang kamay para hawakan siya. Ngunit umatras si Althea na may malamig at malungkot na tingin.
Huwag mo akong hawakan. Sa pagitan natin, wala ng pagsasama, 2 taon na lamang na may napakaraming sugat. Yumuko si Miguel. Namumula ang mga mata. Hindi ko kailangang patawarin mo ako. Gusto ko lang malaman mo na sa buong panahong ito, walang isang gabi na hindi kita inisip. Napatawa si Althea sa gitna ng ngaluha. Inisip mo ako, pero iniwan mo akong mag-isa na hindi ako makahinga. Tumayo siya. Pumunta sa aparador. Inilabas ang petisyon para sa annulment na isinulat niya ilang linggo na ang nakalipas. Sa pagkakataong ito, matatak ang kanyang pirma. Walang panginginig. Ipapasa ko ito sa akin abogado bukas NG umaga. Alam kong abutin ng ilang taon ang prosesong ito sa korte. Pero hindi dahil kinamumuhian kita, kundi dahil wala akong lakas ng loob na mahalin ka ulit. Hindi siya pinigilan ni Miguel. Tiningnan lamang siya na may di may paliwanag na sakit sa mamata. Naintindihan ko, sabi niya ng dahan-dahan. Minsan, ang pag-ibig ay hindi na mamatay dahil sa pagtataksil, kundi dahil sa masugat na hindi mabubura. Huminto siya sa pinto, nakatalikot sa kanya. Isang tahimik na luha ang pumatak at nabasak sa sahig. Salamat, bulong niya, sa pagmamahal mo sa akin ng sobra para tiisin ang lahat ng ito. Paglabas niya sa bahay na dating punong tawanan, narinig niya sa likuran niya ang marahang pagsarangang pinto na parang isang tuldok. Sa labas, dinig ang ugong ng masasakyan sa EDSA kahit madaling araw na. Sa gitna ng maingay at magulong Maynila, 2 taong nagmahalan. Ay, 2 estranghero na ngayon. Sa umaga, nagising ang lungsod na nababalot ng hamog. Isang mahinang sikat ng araw ang dumapos sa mga skyscraper. Kasing lamig at putlangang isang puso pagkatapos ng bagyo. Nag-resign si Althea Reyes. Mabilis na inaprubahan ang kanyang resignasyon. Abang giniwan niya ang magulong proseso en genulmong sa mga kamay ng kanyang abogado. Walang nagtanong kung bakit. Tanging ang matingin ng awa ng kanyang makasamahan ang sumunod sa kanya habang nililisan niya ang ospital kung saan niya ginugol ang huling 10 taon. Walang nakakaalam na para sa kanya. Ang lugar na iyon ay hindi lamang isang trabaho, kundi ang entablado kung saan nawala sa kanya ang lahat. Ang kanyang pananampalataya, ang kanyang pagsasama, at isang bahagi ang kanyang puso. Tinanggap niya ang isang alok mula sa isang internasyonal na organisasyong medikal, isang 2 taong proyekto sa Europa. Kailangan ko ng distansya para matutong makalimot, sabi niya sa direktor ng ospital na may mahinahong boses. Tumango ang lalaki nang hindi nangahas na magsalita pa. Nang hapong iyon, bumalik siya sa walang laman na bahay para mag-impake. Bawat bagay ay nagpapaalala sa kanya ang isang alaala. Ang frame ng larawan ng kasal, ang jacket na ipinasuot sa kanya ni Miguel nang makasipon siya, ang sulat na isinulat niya minsan, hindi kita hahayaang umiyak muli. Ngayon, lahat ay saksi sa isang namatay na pag-ibig. Bumukas ang pinto. Naroon si Miguel de Leon na may simpleng damit. Ang mukha ay payat matapos ang maraming gabing walang tulog. Tiningnan niya ang walang laman at malamig na bahay. Aalis ka na ba talaga? Tanong niya sa mahinang boses. Huminto si Althea, mahigpit na hawak ang hawakan ng maleta. Oh, napirmahan ko na ang kontrata. Ang flight ay bukas ng umaga. Sa sandaling iyon, pumasok ang hangin sa bintana. Iginala ang mga puting kurtina at ibinabaon ang silid sa isang malawak na katahimikan. Lumapit si Miguel na may pinahihirapang tingin. Pwede ba akong sumama sayo? Bahagyang ngumiti si Althea, isang ngiti na kasing putla na masakit. Hindi na kailangan. Miguel, hindi ako tumatakas sayo. Tinatakasan ko ang taong dati ako. Nanatiling tahimik si Miguel, nakatingin sa babaeng dating kanyang lahat. Mas payat siya. May mga ibex. Ngunit ang kanyang tingin ay maliwanag at determinado. Pinili kong magpagaling ang iba, patuloy niya, na parabang natatakot na marinig ang sarili, dahil hindi ko kayang pagalingin ang aking sarili. Kinagat ni Miguel ang kanyang malabi, hindi makapagsalita. Mayroong 1,000 paumanhin, 1,000 dahilan, ngunit lahat ay walang silbi sa harap ng kanyang kahinahunan. Sa sandaling iyon, tumalikot si Althea at iniwan ang tiket sa eroplano sa ibabaw ng mesa. Aalis na ako. Pwede kang manatili sa bahay na ito.
Sa pagitan natin. Wala ng utang. Nanatili siyang nakatayo dun na parang bato. Dumaan si Althea sa tabi niya. Nakadikit ang kanilang nga balikat. Nag-iwan ngang bahagyang amoy ngang disinfektante at lavender. Ang amoy ngang isang taong nabuhay para iligtas ang iba at ngayon ay nililigtas ang sarili sa pamamagitan ng pag-alis. Sa labas. Umaambon na naman. Kinalatkat niya ang maleta. Dahan-dahang naglalakat sa basang kalye. Sa likuran. Nanatili si Miguel sa pintuan. Pinakmamasdan siya. Hindi niya ito tinawag. Hindi niya ito pinigilan. Wala na siyang sinabi. Alam niya na kung ang pag-ibig ay kailangang panatilihin sa pamamagitan na pagdurusa. Hindi na ito pag-ibig. Isang bukso ang hangin ang nagtaas ang scarf na ginawa niya para sa kanya ilang taon na ang nakalipas. Yumuko si Miguel para kunin ito. Hinikpitan ito sa kanyang kamay. At sinundan eng tingin ang maliit na anyo eng babaeng nawawala sa ilalim eng ulan. Ang ilong ng poste ay kumukupas sa ambon. Sumasalamin sa mga anino eng 2 taong nakmahalan ng buong puso at ngayon ay nananatili na lamang sa isa't isa bilang isang peklat na hindi kailanman maghihilom. 5 taon ang lumipas sa isang iglap. Sa isang malayong lugar, na nababalot ng puting niyebe. Si Althea Reyes ay naging isang respetadong pangalan sa medisina sa Europa. Isa siya sa mga nangungunang eksperto sa kardiolohiya sa Switzerland. Tagapayo sa maraming komplikadong operasyon. Ang dating tinaguriang doktora na may mga kamay na nakikinig sa puso ang iba. Ang kanyang buhay ay tahimik. Maayos. Walang ingay o luha. Ngunit kung minsan, kapag nakikita ang niyebe sa labas ang bintana ang operating room. Naalala niya ang isang maulang gabi sa kanyang bayan. Ang gabing ang kanyang sariling puso ay inoperahan ng walang anestesiya. Hindi na niya suot ang singsing pangkasal. Ngunit itinago niya ito sa kahon ngang kanyang lamesa na parang isang masalang peklat na hindi maaring hawakan ngang sinuman. Sa araw na iyon, dumalo siya sa isang internasyonal na kumperensyang medikal sa Zurich, kung saan nagtitipon ang mga pinakamatalinong isipan sa kardiolohiya at regenerative biology. Nagniningning ang silid. Umaling-angaw ang mga pag-usap sa iba't ibang wika. Umakyat siya sa entablado upang ipakita ang kanyang pag-aral tungkol sa mga artipisyal na puso at ang kanilang biolohikal na adaptabilidad. Ang kanyang boses ay kalmado at tiwala, bawat salita ay malinaw at tumpak. Nang matapos, pumalakpak ang buong silid. Yumuko siya. Ang liwanag ay sumasalamin sa kanyang mahinahong mukha. Ang kanyang nga mata ay madilim at malalim, na parabang hindi kailanman nakaranas ng anumang sugat. Ngunit pagbaba niya at pagbalik sa lugar ng mga bisita, naktama ang kanilang paningin sa isang pamilyar na mukha. Nakaupo si Miguel de Leon sa unang hilera na may isang walang kapintasang itim na suit. May puting buhok na sa kanyang magilid. Ang kanyang tingin ay kasing lalim at kalmado tulad ng dati, sa ilalim ng karatulanan. Honorary Sponsor Global Medical Investment Fund, De Leon Corporation. Ang kanyang pangalan ay nagniningning na parang isang punyal na tumatagos sa mga taon. Nawala ang lahat ng tunok sa paligid niya. Tanging isang malumanay na himik ng piano sa likuran ang natira. Isang klasikong piyesa na dati niyang naririnig na pinapatuktok ni Miguel tuwing linggo ng umaga sa kanilang dating bahay. Nakatinginan sila ng walang bati, walang paglapit, walang pagtango. Tanging ang kanilang ngatingin, na naglalaman ng 1,000 bagay na hindi masabi. Tumayo si Miguel nang dumaan si Althea. Sa gitnang karamihan, tila bumagal ang sandaling iyon. Sinubukan niyang manatiling kalmado. Bahagyang ikiniling ang kanyang ulo. Ang kanyang boses ay halos isang bulong. Ang tagal na nating hindi nakita. Bahagyang ngumiti si Miguel. Ang kanyang boses ay malalim tulad ng dati, na may kaunting pause na iniiwan ng panahon. Lagi kong sinusundan ang iyong mayapak. Binabati kita, Dr. Reyes. Tumango si Althea. Umiwas ng tingin na parabang natatakot na kung hihinto siya. Guguho ang lahat ng kanyang depensa. Salamat. Narinig kong iniwan mo na ang De Leon Corporation. Oh, sabi niya. Diretsong nakatingin sa kanya. Nang malaman ng ama ko ang katotohanan na hindi akin ang bata, inatake siya sa puso at napilitang bumaba sa pwesto.
Si Clara naman ay umalis ng bansa kasama ang anak niya matapos gumaling para magsimula muli. At ako, huminto siya saglit, puno ng emosyon ang mga mata. Hindi na ako interesado sa kapangyarihan. Itinatak ko ang pondong ito para mamuhunan sa medisina. Ito ang tanging paraan ko para manatiling malapit sa mga bagay na pinaniniwalaan mo. Nanikip ang puso ni Althea. Sa isang segundo, nabitak ang kanyang baluti nga hinahunan, na nagpapakita ngang isang sakit na hindi kailanman nahilom. Ngumiti siya, isang bahagya at malungkot na ngiti. Nakakatawa talaga tayong mga tao. Kapag may nawala lang sa atin, saka natin napagtatanto kung ano ang mahalaga. Nanatiling tahimik si Miguel. Sa kanyang mga mata, sumasalamin ang dilaw na ilaw, katulad ng ilaw noong gabi ng kanilang kasal. Nang tingnan niya si Althea na suot ang kanyang puting damit at sinabing, "Hindi kita hahayaang tumulo ang kahit isang luha." Ngunit hindi niya tinupad ang kanyang pangako. Nagbago ang musika, isang mas malambot, mas malalim na bahagi. Ang matao sa paligid nila ay patuloy na nag-uusap, nagtatawanan, nakikipakamay. Ngunit silang dalawa ay nanatiling hindi gumagalaw na parang dalawang bituin na wala sa orbit. Nagtitinginan sa isang walang katapusang espasyo. "Masaya ka ba?" Tanong niya sa wakas sa napakahinang boses. Ngumiti si Althea. Ngunit mayroong isang bagay na matamis at mapait sa kanyang ngiti. "Payapa ako. At ikaw?" "Patuloy akong natututong mabuhay kasama ang iyong alaala." Isang mahabang katahimikan. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Napakaraming dapat itanong. Napakaraming dapat patawarin. Ngunit huli na ang lahat. Nang huminto ang musika, sinabi niya sa mahinang boses, "Hangat ko ang lahat ng pinakamabuti para sa iyo, Ginoong De Leon." Pagkatapos ay tumalikod siya at nawala sa gitna ng karamihan sa ilalim ng maningningnam nga ilaw. Sinundan siya ni Miguel ng tingin, hindi sinasadyang hinikpitan ang hawak sa basong ng alak. Tahimik na sinundan ng kanyang nga mata ang likot na iyon. Ang likot na sa loob ng 5 taon ay hindi niya makalimutan kahit saan siya magpunta. Nang gabi pagkatapos ng kumperensya, isang makapal na niyeba ang bumabagsak sa labas ng bintana. Ang lungsod ng Zurich ay iluminado nga dilaw na ilaw. Tulad ng mabituing nahulog sa lupa. Nakaupo si Althea Reyes sa isang maliit na kapihan malapit sa kanyang hotel. Hawak ang isang malamig na tasa ang herbal na tsaa. Ang salamin ay sumasalamin sa kanyang anyo. Ang anyo ng isang babaeng nalampasan na ang maraming bagyo, na may mababait pa ring mga mata, ngunit malalim na parang isang lawa sa taglamig. Bumukas ang pinto. Pumasok ang malamig na hangin kasama ang isang pamilyar na anyo. Lumapit si Miguel de Leon na may parehong mahinahong tindig, tanging ang panahon lamang ang nagukit ng ilang linya ng pagod sa kanyang muha. Tumingin siya sa paligid at huminto sa harap ng kanyang mesa. "Pwede ba akong umupo?" Tanong niya. Ang kanyang boses ay mahina na parabang natatakot na sirain ang marupok na kapaligiran. Bahagyang tumango si Althea. Walang nagsalita sa loob ng ilang minuto. Tanging ang malumanay na musika na halos sa tunok ng niyebe sa labas ang maririnig. Binasak niya ang katahimikan. Noong panahong iyon, pinili ko ang katahimikan dahil sa takot na mawala ka. Akala ko kung papasanin ko ang lahat, hindi ka nila sasaktan. Pero hindi ko kailanman naisip na ang katahimikang iyon mismo ang magpapawala sa iyo sa akin. Naging paus ang kanyang boses. Bawat salita ay kinuha mula sa isang lumang alaala. Naalala niya ang maulang gabing umalis si Althea. Kung paano siya nanatili sa lamig, pinapanot ang mga ilawng kanyang silit na namamatay ng walang lakas ngang loop na lumapit. Akala niya, pinoprotektahan niya ito. Ngunit sa katunayan, tumatakas lamang siya. Nanatiling tahimik si Althea. Pagkaraan ng ilang sandali, bahagya siyang ngumiti. Ang kanyang tingin ay malambing ngunit malungkot. Walang may kasalanan. Sadyang malilang ang ating panahon. Isang pangungusap na kasinggaan ng isang simoy, ngunit nagpahinto sa kanyang pahinga. Ang kanyang makamay, payat at maputi, ay nakapatong sa mesa. Ang parehong makamay na nagligtas ng napakaraming buhay, na humawak sa kanya sa magabing gumuho siya. Gusto niyang hawakan ang mga ito,
Ngunit sa huli ay ibinaba niya ang maito na parabang natatakot na masira ang isang bagay na hindi na sa kanya. Hinanap kita sa lahat ng dako. Patuloy niya. Ang kanyang boses ay malalim at nanginginig. Pumunta ako sa Switzerland. Sa ospital kung saan ka nakipagtulungan. Para lang malaman na mayos ka. Sapat na sa akin iyon. Bakit hindi ka dumating ng mas maaga? Tanong niya. Ang kanyang boses ay isang bulong. Ngunit ang kanyang mga mata ay naglalaman ng isang karagatan ng mahindi nasabing salita. Kinagat ni Miguel ang kanyang malabi na may mapait na ngiti. Dahil hindi ako sigurado kung gusto mo akong makita. Kailangan kong panahon para matutong harapin ang aking sariling mapagkakamali. At ikaw, sa tingin ko, karapat-dapat ka sa isang mas tahimik na buhay. Tiningnan siya ni Althea ng matagal. Sa ilalim ng ilaw, ang niyebe sa labas ay sumasalamin sa kanyang mga mata. Nakniningning na parang dalawang maliliit na apoy, mahina, ngunit nag-aalap pa rin. Alam mo, sabi niya sa mahinang boses. Matagal na kitang pinatawad. Pero ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik. May mga sugat na. Kahit nahilom na. Masakit pa ring hawakan. Tumango si Miguel. Namumula ang mga mata. Naintindihan ko. Gusto ko lang humingi ng tawad kahit huli na. At magpasalamat sa iyo sa pagmamahal mo sa akin. Sa sandaling iyon, tila huminto ang panahon. Sa labas, patuloy ang pag-ulan ng niyebe. Sa kapihan, tanging ang tunok ng isang orasan ang natira. Tulad ng mahinang tibok ng isang pag-ibig na malapit ng maglaho, tumayo si Althea at isinuot ang kanyang Amerikana. Huli niya siyang tiningnan na may kakaibang kapayapaan sa mga mata. Nagkaroon tayo ng isang magandang pag-ibig. Sayang lang at hindi sa tamang panahon. Tumalikot siya. Ang kanyang payat na anyo ay humahalo sa puting niyebe. Nanatiling nakaupo si Miguel, pinagmamasdan siya. Sa kanyang mamata, lahat ay naging malabo. Nagiwan lamang ng alaala ng isang babaeng dating kanyang buong mundo. Umalis ang tren mula sa Zurich sa madaling araw habang ang niyebe ay bumabalot pa sa mabubong ng istasyon. Ang lamig ay pumasok sa bintana. Dumampi sa pisngi ni Althea Reyes. Itinaas niya ang kanyang lana na scarf, nakaupo sa tabing ang bintana. Pinapanot ang maguhit ng niyebe na naiwan. Tulad ng mapiraso nga alaala na naglalaho kasama ang huningang magulong sa riles. Dahan-dahang nag-vibrate ang telepono. Isang hindi nabasang mensahe. Binuksan niya ito. Nakita niya ang kanyang pangalan, Miguel de Leon. Ilang maikling salita, walang dahilan o pangako. Kung may susunod na buhay, sana iligtas mo ako. Hindi sa isang scalpel, kundi sa iyong puso. Matagal niyang tiningnan ang mensahe at pagkatapos ay ngumiti. Isang ngiti na walang kapaitan. Tanging kapayapaan lamang ng isang taong nakaintindi na at bumitaw na. Ang kanyang boses ay isang bulong. Miguel, nailigtas na kitang buong kabataan ko. Sa labas ng bintana, patuloy ang pag-ulan ng niyebe. Bawat piraso ay kasinggaan ng isang buntong hininga. Ang lungsod ay lumalayo, lumalabo sa puting tabing. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa salamin, kung saan sumasalamin ang kanyang sariling muha. Ang babaeng dating nasira dahil sa pag-ibig, ngayon ay nakakangiti na habang nakatingin sa hinaharap. Isang batang babae na nakaupo sa tabi niya ang nagalok sa kanya ang isang kendi. Malungkot po ba kayo, ginang? Ngumiti si Althea. Hindi, naalala ko lang ang isang lumang panaginip. Ikiniling mata ang kanyang ulo. Gusto ko po ang mapanaginip na may niyebe dahil kapag umuulan ng niyebe, lahat ng pangit ay natatakpan. Ang inosenteng pangungusap na iyon ay nagdulot ng isang kirot sa kanyang puso. Totoo iyon. Marahil, ay ginagamit ng langit ang niyebe para burahin ang mga sugat. Gayang kung paano pinapawing panahon ang mga lumang pangako, dumaan ang tren sa isang madilim na lagusan at paglabas sa kabilang panik, bumaha ang liwanag, kumurap siya. Sa sandaling iyon, nakita niya ang sarili na tumatawid sa isang bagong hangganan, hindi na bilang ang babaeng nakaraan, kundi bilang isang taong natututong magpatuloy mabuhay. Sa ibang lugar, nakatayo si Miguel de Leon sa pinakamataas na palapag ng corporate tower. Nakatingin sa kulay abong at maulap na kalangitan. Sa kanyang kamay,
Hawak pa rin niya ang maliit na singsing pangkasal na kumupas na sa panahon. Hindi na niya ito suot, ngunit hindi rin niya ito kayang itapon. Pumasok ang kanyang sekretarya at iniabot sa kanya ang isang kontrata ngang pakikipagtulungan sa European Medical Fund kung saan nagtatrabaho si Althea. Tiningnan niya ang pamilyar na logo at isang tahimik na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Marahil ay hindi sila kailanman pinahiwalay ngang tadhana. Pinili lamang nilang manatili sa makabilang dulo ngang isang landas, nakatingin sa buhay nang hindi na kailangang makadikit muli. Patuloy siyang maklilitas ng buhay kamit ang kanyang mainit na kamay. Patuloy siyang tahimik na magtatayo ng mga pundasyon para sa pagsulong ng medisina. Pareho, sa kanilang sariling paraan, ay nagpapatuloy. Ginagawang lakas ang sakit, papalapit na ang tren sa hangganan ng Italia. Itinago ni Althea ang telepono at isinandal ang kanyang ulo sa upuan, hinahayaang dumaloy ang kanyang mainiisip. Sa isang maikling panaginip, nakita niya siyang muli, ang lalaking nagpadanas sa kanyang sakit at pag-ibig hanggang sa sukdulan, nakangiti sa gitna ng isang niebe. Iniunat ang kanyang kamay, hindi para pigilan siya, kundi para magpaalam.